Kanya-kanya tayong gawa ng paraan. Hindi po siya isang, kumbaga, merong mga pinakamalalaki, tapos sila naman, teka muna, putya, lalaki ng tinitira nun, natira pa rin. Bukod po sa bahagi sila nun, nung malaking sindikato, may tinitira pa silang sarili. Ang pinakamagandang halimbawa niyan, yung mga sa Bulacan. Obvious na obvious, pinakamaraming ghost project. Kaya nga, tama si Marcoleta eh. Bakit restitution yung magiging batayan para maging state witness? Dapat yung kaalaman mo, yung marami kang maituturo. Isa pa po, last na. Maganda po yung tanong dito ni... Kaya only in the Philippines na yung witness, mas malaki pa isusuli kaysa sa ninakaw ng wini-witnessan niya. Sabi po ni Orlando De Leon, General Orlando De Leon, dating retired General Orlando De Leon. Kinantsawan po si Ping Lacson. Dahil, teka muna, baka mamali ako, pwede naman nating i-check. Teka lang Ay, Romeo Poques, sabi ko na nga ba, mali ako eh. Si Orlando De Leon, iba pala, no? Ito si Romeo Poques po, dating general. Retired General Romeo Poques, sabi niya, Senator Ping, hindi ba talaga mapaniwalaan ang salaysay ng 16 Marines? Plus 2 o yung Brave 18. Sabi kasi ni Ping Lacson hindi raw po kapanipaniwala yung testimonya kaya ayaw niyang ayain sa 18 yung 18 brave soldiers. Ayaw niyang ayain sa Senado kasi hindi raw kapanipaniwala. Ito ang tanong ni Romeo Poques. General Romeo Poques. Bakit ginamit ni Boying ito sa kaso laban kay Martin? Kita mo na, Lacson, yung kapabayaanan mo. Si Boying Remulla, ginamit niya yung testimonya ng Brave 18 para makasuhan itong si Martin Romualdez. Tanong Ping Lacson, gaano kakahusay para tablahin mo yung 18 Marines o 18 ex-soldiers? Hindi mo man lang pinakinggan kung ano yung laman ng kanilang testimonya. Outright, sinabi mo na hindi ka panipaniwala. Ayaw mo mag-imbestiga. Kaya si Lacson, kinatandaan nyo na yung pagiging senador ng yan na matatandaan sa inyo ng mga tao. Ikaw lang yung Blue Ribbon Committee na may pinakamalaking nakawan na hindi nag-iimbestiga. Nakakahiya. In fairness po kay Boying Remulla, trabaho niya yan. At least, mayroon na tayong... Ako, galit tayo kay Remulla dahil isa siya sa mga dahilan kung bakit nakakulong si Tatay Digong. Pero, pag may ginagawa pong ganyan, inuusig niya si Martin, pinipress niya yung Napapahiya na rin siguro si Boying na wala silang malaking isda. Eto na po, may malaking isda na. Si Boying, susunod na si Kiss. At least kahit pa paano, nagagampanan niya. Kinakabahan siguro si Biben. Kaya ako pinuwesto to para safe kami. Malamang hindi ka safe kay Remulla pagdating ng araw. Okay, nakapindot na. Dan Fernandez, Boy Google, si Paduano, Boy Contempt. Sarap litsunin si Ridon pag nanalo si BP. Kapal na mukha mo, Percy, wag mong sisirain ang kinabukasan ng mga may autism animal ka para sa iyong sariling ambisyon. Kala ko nga autistic siya, kaya siya naroon
Di ba na-stroke lang yan? Hindi ka naman autistic, mukha ka lang autistic eh. Imbestigahan daw ng House of Crocs yung napatay na UP student. Parang yung mga sundalo ata ang gusto nilang magurgur. Di ba? Kahit hindi na po namin sabihin, kayo na po ang nagpapatunay sa mga paratang sa inyo na kayo po ay supporter ng mga Tanong ko lang sa House of Representatives, meron po ba nakaisip sa inyo na mag-imbestiga na tayo? Kasi wala nang ICI eh. Na tumulong na tayo sa pag-imbestiga ng flood control project. Wala, di ba? Pero yung napatay ng mga sundalo, very willing sila. Done. Black screen. Sir Badong, kakatawa. Yung show nyo sa SMNI. Doc Bads, may sequel ba yung topic mo na kung saan tinira ni Atty. Topacio si Dilima? Si Sindanya is considered PWD kahit anong gawin mo. Ngingiwi pa rin, hindi pwedeng surgery. Na kayo po ay mga corned beef, Sir Badong. Yan. Galit po sila pag sinasabing corned beef eh. Ako, yung simpatya ko rin sa mga estudyante kasi biktima talaga yung mga yan. Biktima ng kapusukan, biktima, kabataan, di ba? Parang yung, ganyan lang naman po yung rebellious stage ng kabataan. Dumarating talaga yan. Yan lang yung rebellious stage nila. Pero stage lang yan eh. Si Sindanya is considered, beef loaf na lang, Sir Bads. Sayang, hindi na congressman si Sir Fred Neil Castro. Parang kinakasal na yung si Ronnie Dayan at saka si Dilima sa hearing. Makatang-makata siya magsalita. Yan yung no? Yung parang tumutula na medyo may edad ng congressman, di ba? Soy. Kailan deadline ng pagbotohan impeachment complaint kay BP Sara Cabadong? Hindi pa po tapos yung hearing nila. Alam niyo po, eto tapatin na natin to mga congressman. Baliktad po yung nangyayari. Akala po ninyo, kada naghihiring kayo, napapasama po, o yung sumasama po yung dating sa tao ni BP Sara. Hindi po. Kayo po ang nagmumukhang masama sa tao. Sige nga. Eto si BP Sara na sinisiraan nyo, mananalong presidente. Sige nga. Lahat nga na sumisikat dyan, Luistro, Redon, Chua, sino pa? Si Laila de Lima, Shell Jokno, tsaka si Percy. Kayo nga tumakbo nga kayong senador. Si BP Sara, yung sinisiraan nyo, mananalong presidente, kayo. Mananalo ba kayo kahit senador? Huwag ng vice president, malamang talo kayo. Di ba? Yan po yun eh. Yan po ang sukatan natin. Kung totoong nasisiraan ninyo o sumasama ang pananaw ng mga tao kay BP Sara, bakit hindi kayo magsitakbong senador? Mas pogi ka naman kay Mr. Bin Redon, Boss Buds. Wala pang ebidensya against BP kaya matatagalan pa. Sir Buds, bawas tayo sa pisngi ni Redon, gawin nating sisig. Inaareglo ni Boying si Tamba pero hindi pumayag. Baka baliktad. Baka si Tamba umareglo kay Boying. Baliktad po. Si Boying ang si Boying ang ombudsman. Bakit ang ombudsman ang makikipag-areglo sa may kaso? Wala pang ebidensya against BP kaya mas pogi ka naman yan.
Lahat ba ng member ng Justice Committee didemanda? Hindi po. Mga ilang tao lang. Ito lang po yung mga ididemanda ni Mans Carpio, ang mga sumusunod. Teka lang. Ayon sa binalita ko kanina, baka lang may makalimutan ako, pakiano nyo na lang ha. So, ito po, si Jerbil Luistro, Percival Sendanya, Shell Jokno, at Laila de Lima. Kasi sila daw po yung nag-disclose ng confidential banking records. Yan. Lahat, Boss Buzz, straight to the point. What do you think? Mananalo ba si BP sa impeachment? Opo. Boss Buzz, Jason C. Mananalo yan. Ma-acquit po siya sa impeachment. Jason C. Ang siguradong boboto sa kanya, si Kiko Pangilinan, si Risa Ontiveros, si Tito Soto, tsaka si Ping Lacson. The rest po, acquitted po si BP Sara. So para, kapag nagurgur ang NPA, human rights, kapag sundalo nagurgur, all right, putik na yan. Walang silbi. Pinapris ang asset ni Tamba kasi 1 month lang. Meron po silbi yan kung yung mga pinapris na asset, hindi ko alam kung ano po yung gagawin nila diyan, 'di ba? Ang importante diyan, naka-press ngayon, hindi nila mailalabas. Yun po yun eh. Tapos by 1 month, sa 2 months yata, basta sa pagpe-press po na yan, yun po yun eh. Hindi mo pwedeng galawin, hindi mo pwedeng ilabas ng Pilipinas, hindi mo pwedeng ibenta kasi naka-press yung asset. Kaya mamadaliin na ni Boying yung pagsasampa. Ayon kay Boying, 5 hanggang 6 na kaso pa. So, isa pa lang po yung kaso na yan na napapress nila kaya ganun po ka-importante yun, mapress agad. Kasi, tsaka nila lalakarin na kumpiskahin o extension po ng pagpe-press ng asset. Kasi kaya pinape-press yung asset, meron pong danger na baka itakas yung asset. So, kung pumayag po yung korte, continuous danger po na baka ilabas nila yung assets. Kaya, ipapa-extend lang po nila yan. Kaya mas maganda po yung may press order kaysa sa walang press order. Kasi kung walang press order yan, pwede nilang ibenta, pwede nilang i-alis, i-withdraw, alisin. Kasi wala namang utos sa korte na pigilan eh. Kaya importante po yun, yung pagpipress ng asset. Kapag nagurgur yan, kulong ka uli, de Lima. Sabi ni Chua, kahit mag-resign si BP Sara, di siya makakalusot sa perpetual disqualification para namang matibay ang ebidensya nila. Tignan niyo po yan. Mayroon po ba kayo narinig kay BP Sara na magre-resign siya? Tignan niyo po yung mga peddler na mga fake news. 2 na sila nagsasalita ng magre-resign si BP Sara, magre-resign si BP Sara. Nakasubaybay po kami sa bawat sinasabi ni BP Sara, kahit po pagbibiro ni BP Sara. Alam po namin, wala po kaming naalala na sinabi niya na magre-resign. Sa katunayan, ang announcement ni BP Sara, tatakbo siyang presidente, hindi po magre-resign bilang vice president. Ang problema sa mga tao na to, hindi na po nila napag-iba kung ano po yung katotohanan at kasinungalingan.
Pati po yung pangarap nila na sana mag-resign si BP Sara, akala nila katotohanan, kaya pinag-uusapan, para saan po yung pagre-resign ni BP Sara? Tatakbo ng presidente, bakit magre-resign? Ano kayo, tukmol? Only BP Sara gave her support to the AFP sa nangyaring operation sa NPA na binibira ng makabayan ng takbayan at no pronouncement sa Commander-in-Chief, kaya sana ma-realize ng AFP kung anong tunay na CIC. Luis Tro, magtatago na. Sinong bangko ang nag-disclose niyan, kuya, sa kamera? Hindi basta-basta yun, ah. Wala pong bangko, kaya nga po wala po silang kinasuhan na bangko. Yung AMLAC po, meron po siyang yung nagre-report po yung mga bangko sa AMLAC eh. Halimbawa, may transaction ka na isang transaksyon nagkakalaga ng 500,000 mahigit. I-report ng bangko yun sa AMLAC. Yung mga na-report ng bangko sa AMLAC, yun po yung dinisclose ng AMLAC. Kaya hindi po yung sinong bangko. Wala pong bangko. Wala pong pumayag na bangko. Dahil alam nila yung batas. Yung pera ni Tamba nasa maleta na. Si Shell Caballo, sir, nag-run na yan. Senador, talo. Dilima din talo. Correct. Boss Buds, yung mic mo dati parang si BBM sabog at di maintindihan. Hindi ko lang makuha dito yung noise cancellation kanina. Ewan ko lang ngayon. Parang may napindot na ako na may noise cancellation. Tinitignan ko yung nanonood ako, hanggang dito lang din yung mga nila, mic eh. Kaya hindi ko na nilapit, baka sumabog pa eh. Gusto po ipasaulian ninakaw, kaya pinaprise ang asset. Bandang huli si Boying pinakamaraming pera. Ibig nyo sabihin, ayun na nga, inaareglo si Boying, hindi po si Boying ang umaareglo. Kasi kanina sinabi, si Boying ang umaareglo. Bakit siya yung umaareglo? Wala naman siyang kaso. Okay. Boss, pag nanalo si BP Inday, Sara, lahat na ng kumalaban kay BP, magtago na silang lahat. Ang saya-saya. Hindi naman po lahat yan. Yung iba dyan, marami dyan babaliktad na. Yung mga subun-subo na, si Chua, etong mga sila Abante, subong-subo na yan. Yung next week niyan, Boss Buds, kulong na yan si Baboy Ramo. Sabi ng AMLAC, wala daw binigay kay Trililing. Si Trillanes po, hindi naman po talaga siya karapat dapat magkaroon nun. Kaya po lahat ng ebidensya niya, lahat ng sinasabi niya, hearsay po yan dahil narinig niya lang, sinabi lang sa kanya. Di ba yun yung testimonya na? May nagsabi po sa amin na ganito, kaya ako, nag-imbestiga kami. Official ba yung pag-imbestiga mo? Di ba? Official ba yung pag-imbestiga mo? Tsaka tandaan po ninyo, meron na po siyang convict na po siya sa libel. Republic Act 1405 of 1959, otherwise known as Bank Secrecy Act. Nakamaleta din yan si Remulla. Boss, si Risa, hindi... ako po, baka na pagkakamali nyo, wala po akong sinasabi na si Remulla ay bumaliktad na sa atin, etc. Ang sinasabi ko po, natutuwa ako kasi kinasuhan si Martin eh. Hindi naman po dahil sa wag nyo pong ayaw nyo bang makulong si Martin? Ayaw nyo bang makuha yung kayamanan ni Martin? Pag ganyan po na mahirap po yan. Wala na po tayong tinatanggap na kasiyahan.
nag-produce lang ng papel. Naganap ako ng uuwi sa Pinas. Meron akong padala sa'yo, parang magandang live mo. It's a secret. Asidre, bakit di mo ata pinagtatanggol si Tamba? Boss mo yun. Wala pong congressman na nagtatanggol, no? Napunan nyo? Wala nagsasabi na si dating speaker ay hindi po magagawa yung mga binibintang sa kanya. May narinig ba kayo? Antindi, no? Antindi ng politika sa Pilipinas, no? Isang araw, ikaw ang pinakamakapangyarihan tao. Tapos, isang iglap, putya, biglang mawawala lahat ng kapangyarihan mo. Matindi. Ryan Locte. Nagpakape pala si Ryan Locte. Thank you very much. Magandang gabi po sa vlogger na pinagpalaan ng talino. Maraming salamat, Ryan Locte. Oh, baka meron pa kayong pangkape dyan. Humabol na kayo bago, bago tayo mamaalam. Tingin ko wala na mapipris ang AMLAC kay Tamba kasi pumutok ang flood. 2024 pa. Nilipat na sa ibang bansa mga nanakaw niya. Nakamaleta din yan si Remulla. Republic Act, ayan. Asidre, bakit di mo ata pinagtatanggol? Dami pong hindi nagtatanggol kay Remulla, kay Romualdez ngayon. Boss Bats, bakit tahimik mga buhaya dahil kay Tamba? Gusto, boss. Yan. Hindi ako nagkamali dyan kay Jude Iscariot Asidre, Doc Buds. Traidor. Talaga siya kay Martin Luther King. Traidor na ba nila? 6 years lang ata kulong sa libel. Yung ikakaso ni Mans Carpio sa Justice Committee, 8 years ba? Ay, hindi ko po alam kung ano po yung parusa dyan. Hindi ko po na-research. Huwag ka munang mamaalam, boss. Sa kanta, sir, sa isang iglap lang, wala na lahat. No? Yung antas, parang napaka-powerful ni Romualdez, no? Putya, sa isang iglap. Kaya po, tandaan nyo po yan. Sa isang iglap, pwedeng kunin sa inyo lahat ng mga akala nyong power nyo, yaman nyo. Boss, paano kaya babawiin ang ninakaw na pera ng taong bayan kung mas malaki ninakaw niya kaysa net worth niya? Posible kayang bawiin lahat ng meron siya? Ibig sabihin nun, maghirap na yung magnanakaw? Alam niyo po, posible po yan in theory, lahat po yan. Lahat. Kung magnanakaw ka, babawiin yung lahat na ninakaw mo. Posible po yan eh. Kaya lang, mahirap po. Ayon nga kay Remulla, sobrang kapangyarihan ng kinakalaban na nila. Kaya mahirap din kalaban. Dahil lahat, yaman, power,